Hindi ako kinikilalang tao ng karamihan kasi basurero lang daw ako. Pero Ate Jo, sa likod ng mabarong trabaho ko, may pangarap akong mas malinis kaysa sa kahit anong ginto. Dear Ate Jo, ako po si Mario, 38 years old, basurero dito sa Maynila. Kung iisipin ng iba, napakababa ng trabaho ko. Pero para sa pamilya ko, ito ang haligi ng aming buhay. Araw-araw, gigising ako bago pa sumikat ang araw. Habang natutulog pa ang karamihan, dala ko na ang kariton, naka-gloves at mask. Sabay hakot ng mga supot, sako, bote at mga bagay na itinatapon ng lipunan. Mainit, mabigat, mabaho, pero wala akong reklamo. Kasi sa bawat bote at karton na nakukuha ko, may dagdag na barya para sa bigas, ulam at baon ng mga anak ko. Ate Jo, ang sakit lang minsan. Habang dumadaan ako sa kalsada, may mga bata na tatawa, magtatakip ng ilong at sisigaw ng "Ew!" ang baho. May matatanda na iiwas o hindi man lang ako titingnan. Para bang hindi ako tao. Tinanggap ko na siguro kasi ganun talaga ang tingin ng lipunan sa amin. Pero kapag naririnig ko yun, bumabalik lagi sa isip ko. Hindi ko ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Pag uwi ko, kahit pawisan at amoy basura, sasalubungin ako ng mga anak ko. Tay, gutom na kami. At doon nawawala lahat ng pagod ko. Kahit maliit lang ang ulam. Basta magkakasama kami. Parang pumpleto na. Pero syempre, hindi pwedeng hanggang ganun lang. Ayokong manatili kaming ganyan. Gusto kong bigyan ng mas maayos na kinabukasan ang pamilya ko. Kaya kahit pagod ako, gabi-gabi nag-aaral ako gamit ang lumang cellphone na binigay lang ng kaibigan ko. Nagbabasa ako tungkol sa online selling, nanonood ng tutorials, at pinipilit intindihin kahit mahina ang signal. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Nagsimula akong magbenta ng mga napupulot na pwedeng i-recycle, bote, lata, karton. Natuto na rin akong bumili ng murang item sa Divisoria, ibenta online. Maliit lang ang kita, pero bawat order, parang napakalaking panalo para sa akin. Kasi ibig sabihin nun, may isa na namang tao ang naniwala sa akin. May pagkakataon, nilapitan ako ng anak kong panganay, si Carlo, 10 years old. Sabi niya, "Tay, paglaki ko, hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganyan. Ako naman ang gagawa." Ate Jo, halos maiyak ako. Pero sabi ko sa kanya, "Anak, hindi ko hinahayaang maghirap ka rin. Gusto ko pagdating ng panahon, ikaw naman ang mamimili ng landas mo. Kaya habang kaya ni tatay, gagawin ko lahat para sa inyo." Ngayon, Ate Jo, hindi man malaki ang pagbabago, pero unti-unti ko nang nakikita ang bunga ng sipag at tiyaga. Mas nakakatulong na sa gastusin ang kita ko online. Mas may oras na rin akong kasama ang pamilya. At higit sa lahat, mas matatag ang pangarap ko. Kasi naniniwala ako, hindi mahalaga kung gaano kadumi ang trabaho mo. Ang tunay na sukatan ng tao ay kung gaano kalinis ang puso at intensyon mo para sa pamilya. Huwag kang matakot kung mababa ang tingin ng iba sa'yo. Kahit anong trabaho, basurero man, kargador o tindera, basta marangal at ginagawa mo para sa pamilya, mas malinis ka kaysa sa mga taong hinuhusgahan ka lang. Tandaan, minsan ang pinakamababa sa lipunan ang may pinakamataas na pangarap.